at 22 naman po sa kursong Associate in Information Technology, 14 naman at po mga nakapag-enroll mga kabombo sa Associate in Business Management. Meron din pong 2 humabol no, ng mga release PDL na rin po nila at bago man po anya nagkaroon ng enrollment, syempre dumaan na din po muna mga kabombo sa masusing screening ato po mga PDLs nila. Kumbaga para sa isang pampublikong eskwelahan, di ba nagpapa-enroll muna. Ito po mga estudyante po natin, abay sa piitan, ganyan din po ang naging siste, no? Ito po mga PDLs. And syempre, meron din po yung mga requirements, no, na inilatag po dyan ang city government sa kanila na unang-una dapat, ito po mga enrollees po nila ng mga PDLs, mga residente mismo dito po sa lungsod ng Dagupan. Kaya't laking pasasalamat po ng kanila pong tanggapan na karamihan naman po so far sa kanila pong mga inendorso ng mga would-be student o nakitaan po ng potensyal. Abay, nakapasa po sila dito po sa pagsusuring ito. Narito mga kabombo, pakinggan at panoorin po ninyo. Ito po nga bahagi po ng pahayag ni Jail Chief Inspector Lito Lamosen, ang jail warden ng BGMP Dagupan City Male Dormitory. Unang-una tayo nagpapasalamat ng marami at last na nangyari na rin at na-launch na nga natin itong College Behind Bars na matagal na po nating nilulunggati. At tayo ay nagpapasalamat ng napakarami. Unang-una sa ating butihing Mayor, Honorable Mayor Belente Fernandez, sa pagpayag na mapasailalim itong ating mga PDL sa kanilang scholarship program. Na-launch na po itong programa na ito dito sa ating pasilidad. Kasabay na rin po yun yung kanilang enrollment. So mayroon tayong 36 Ma'am Laymin na enroll under dito sa College Behind Bars. At mayroon tayong 22 na nag-enroll sa Associate in Information Technology na course. At mayroon din tayong 14 na nag-enroll dito sa Associate in Business Management. Yun po ay sa mga PDL. Okay. Kasi mayroon pong 2 humabol, ma'am, na release PDL natin. So dumagdag sila sa nagkaroon na tayo ng kabuuang bilang na 36 na mga would-be students under this CBB, Ma'am Laymin. Bago po tayo nagkaroon ng enrollment, dumaan po muna sila, ma'am, sa screening. So may mga prior activities po tayo before nung launching. Pumunta po dito yung ating mga partners from the University of Luzon at maging po ng ating head ng scholarship program ng city. So nagkaroon po ng prior screening po, ma'am. Unang-una, ma'am, yung requirement po ng ating LGU, taga-Dagupan po. Unang-una, taga-Dagupan. Sila na lang po, ma'am, yung nakakaalam nun. Bali, nag-submit na lang po tayo ng mga possible na at saka potential na magiging estudyante under the CBB at sila na po yung nag-screen. At salamat naman at marami po ang pumasa. Unang-una tayo nagpapasalamat ng marami pahayag ni Jail Chief Inspector Lito Lamosen, ang jail warden ng BGMP Dagupan City Male Dormitory patungkol nga po sa programang College Behind Bars, no? Kasi alam din naman po natin yung discrimination na 'di ba na natatanggap tulad na lamang kanina na ito pong naibahagi pong report no, sa tie-up po natin ni Bombo Angelica mula din po diyan sa kanila pong lokasyon, mga kabombo, na alam niyo totoo din yung pag sinasabi nga po or nalaman po nila, uy, galing sa looban yan, 'di ba? Galing piitan di naman po kaya ex-konyaan na sinasabi nga po nila pag considered po na maghahanap na po sila ng mga trabaho o di naman po kaya kahit yung mga pinaka mababat ordinaryong trabaho na nga lamang inaayawan po nila, no? Ito po mga PDLs natin. And karamihan dito po sa atin po nga syudad, mga kabombo, unfortunately ay mataas ito po nga bilang, mga kabombo, batay po sa report or data po
po ng BJMP, almost 96% ng kanila pong mga PDLs ay hindi po nakapagtapos ng kanila pong pag-aaral. That's why nung nailunsad mga kabombo, eto pong College Behind Bars program ng kanila pong himpilan, abay tuwang-tuwa daw po talaga eto pong mga PDLs dyan. Kasi aside po sa College Behind Bars, ikaw ba naman kahit nasa piitan ka, pwede kang makakuha po or makapagtapos until college, no? Dahil nabigyan nga po sila ng scholarship program sa tulong din po neto po city government po natin. And aside dito po sa College Behind Bars program, nariyan na din po na umpisa na rin po nila dati ito pong basic literacy program, elementary, junior at senior high school, kung saan ay umabot po sa kabuang bilang na 101 enrollees. Ito po na-adapt po nila at matagal na din po anyang kahilingan po ito ng kanila po mga PDLs, ngunit hindi po nila ito maisakatuparan dati sa nakalipas na administrasyon bunsod ng kanila pong ilan pong mga rason po dyan kaya't naudlot. Pero ngayon recently lamang mga kabombo ay talagang wala na pong nakapagpigil at nais din po ng kanila pong pasilidad na mapalawak pa at mapalakas, no, mapagkalooban po ng magandang edukasyon kahit man eto po mga nasa piitan, no, kung tayo nga na nasa labas, malaya po tayo, talagang andyan po yung karapatan po natin, para ma-educate po tayo, makapag-aral at wala naman pong nakasaad mismo sa atin pong batas, 'di ba? Nakapag-PDL ka, kapag nakulong ka or nariyan ka sa piitan, ay hindi ka na pwedeng makapagtapos no, ng pag-aaral. Narito pakinggan at panoorin pa po ninyo ito pong karagdagang bahagi po ng pahayag ni Jail Chief Inspector Lito Lamose. Actually ma'am, hindi lang po itong College Behind Bars po, yung ongoing na programa natin. Mayroon din tayong basic literacy program, mayroon din po tayong elementary, mayroon din tayong junior at saka high school. At nung nakaraang June 17 at 18, nagkaroon na po tayo ng enrollment para dito sa mga wood-based students natin at mayroon tayong 101 na na-enroll. At napakaganda nitong bagong lunsad natin na programa kasi matagal na itong hinahangad ng ating mga kapatid dito sa loob na naghaangad na makapagtalaga ng college pero hindi nila maisakatuparan kasi nga nandito sila sa loob. Yes. Kaya nung nalaman nila na nung una pa lang natin na ginagawa ito ng paraan para may sakatuparan, mayroon na marami nang nag-intend na gustong-gusto nilang mapabilang dito sa scholarship program na ito ng ating LGU. Marami naman tayong available dito na multifunction halls at ito ay ginagamit naman hindi lang sa educational na mga activities, kundi pati na rin sa mga training ng mga TESDA at saka itong mga religious services na ginagawa. So, dito sila magkakandak ng mga kanilang pagkaklase. Pero yung module ma'am, na yung mode of teaching na gagamitin nila is modular. At magkakaroon lang sila ma'am ng isang pagkakataon or instructions. Ma'am Laimee, nakita kasi natin base sa ating data, almost 96% ng ating mga PDL ay hindi nakapagtapos. Kaya malaki talaga itong sa edukasyon, yung pagiging o kaya yung pagkakaroon nila ng criminal behavior. Kaya ito na rin yung isa sa nakita ng ating mga justice zone stakeholders kung bakit marami sa ating mga PDL tumaan sila sa rehabilitation, tumahan sila sa DTRC, pero pagkatapos nilang ma-release doon, hindi naglalaot, bumabalik sila. Kasi nga, wala silang maipagmamalaki, wala silang makukuha ng trabaho kasi hindi nga nakapagtapos. Yes. Kaya nung nakita natin na mahalaga talaga ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon, ito yung ating ini-intensify na may pagkaloob sa ating mga PDL. Actually ma'am, hindi lang po itong
Po, ito pong karagdagang bahagi po ng pahayag ni Chief Inspector Lam Ose na patungkol po sa patuloy po nilang pag-intensify na ito pong programang College Behind Bars. Kasi alam po ninyo mga kabombo, hindi naman po dapat natanggalan ng karapatan. Ito po mga PDLs po natin. Bumuboto nga po sila, diba? Tuwing election natin, kasali pa rin po sila kasi rights po nila yan, karapatan po nila. Ganon din po sa pagkakaroon ng edukasyon. May mga PDLs po tayo dyan, mga kabombo, na nababalitaan po natin na inabot na, diba, ng ilang taon na, dyan na po sila tumanda, mga kabombo. And unfortunately, dahil po sa pamamalagi po nila, sa loob po ng piita na nakukulong or nagiging limitado na yung access po nila, ano ba yung mga kaganapan or nangyayari na sa atin po komunidad bilang isang normal na individual. That's why ang BJMP Dagupan, katuwang ang city government po natin, sila na mismo yung nag-input, sila na din po mismo yung nagpasok ng mga kaganapan sa labas, kung ano yung nararanasan po natin in public school. Let's say for example, dinala na po mismo nila sa atin po mga PDLs, which is good kasi ayan po yung nagiging problema po nila diba, na alam po natin minamata ito po mga PDLs natin. Pag nakalaya na po yung mga yan, hirap naman makapaghanap po ng kanilang trabaho dahil ang iniisip po ng taong bayan, anong pakinabang yan? Na ex-convict yan diba? Ay anong pakinabang yan? Diba? Dating may kaso yan, nakulong na yan. So kumbaga, negative thoughts kaagad yung mga naiisip o di naman po kaya naipupukol dito po sa mga PDLs natin. Now, kung sila po sa loob ng piita ay makakapag-aral pa rin, mga kabombo, mabibigyan po ng pagkakataon to educate, ito po mga PDLs natin. Natanungan natin kay Chief Inspector Lam Osen kung ilang taon ito po mga enrollees nila. Alam niyo, nakakatuwa kasi yung ilan nasa 50 na po pataas, ito pong edad po nila. Pero sabi nga po natin, di ba, ang edukasyon, wala namang pinipiling edad yan. Wala naman po pinipiling oras at kasarian po yan. Osen. Actually ma'am, naumpisahan na ito dati ng ating predecessor, season. Yun nga lang, nagkaroon ng mga naging hadlang pa kung bakit hindi agad na isa katuparan. Subalit ngayon, nakita na natin at na-launch na nga natin at nagkaroon na ng enrollment. Ito yung unang pagkakataon ma'am na may launch itong College Behind Bars. Pero itong ALS natin, itong sa BLP, itong sa elementary at saka sa junior at senior high school ay mayroon na po tayong ganitong activity ma'am. Okay, institutionalized na ito noon pa. Okay, salamat ma'am Laimi sa inyong pag-invite sa amin at mabigyan kami ng pagkakataon para may lahat ang aming pasasalamat. Unang-una sa walang sawang pagtulong sa atin ng ating local government unit ng Dagupan City sa pangunguna po ng ating Honorable Mayor Belen T. Fernandez, sa iba't iba rin pong mga stakeholders, mga service providers na walang kapaguran at walang sawang nagkakaloob ng mga tulong, mga pa-training, sponsorship, at saka mga feeding programs para dito sa ating mga PDL. Asahan nyo sa inyong lahat na pagbubutihin din namin sa panig namin dito sa piitan na ito na magsumikap para mabigyan pa ng mas magandang serbisyo ang ating mga PDL para sa kanilang kapakinabangan. Actually ma'am, naumpisahan na ito dati. Kung naging